Apektado ng flood control corruption scandal ang ekonomiya ng bansa at tila aabutin pa ng 2027 bago ito tuluyang makabawi. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nagharap kamakailan sina PBBM at BSP Governor Elly Remolona kung saan hininga ng Pangulo ng mas malinaw na paliwanag ang Bangko Sentral hinggil sa pagbagal ng ekonomiya at paghina ng investor confidence. He understood that there's a lack of confidence, and I think he understood that it's a crisis that we shouldn't let go to waste. So the crisis is an opportunity for better governance. Pero aminado ang BSP Governor na tila swak ang nauna ng pahayag ng Department of Economy Planning and Development o DepDev na mas mabagal ang takbo ng ekonomiya mula pagtatapos ng 2025 hanggang sa unang bahagi ng 2026. I think we all agree that for 2025, growth will be slow. We think maybe mid 4%, between 4 and 5%. But the recovery should start by 2026, maybe middle of 2026, and then we should be back on track by 2027. That's what our forecasts say. Paliwanag ng BSP, bahagi ng paghina ay dahil sa spending cuts ng gobyerno, bunsod ng mga nakalkal na kontrobersya sa flood control projects at dahil rin sa pagkawala ng kumpiyansa ng mga negosyante, bunsod rin ng iskandalo. Pero ani Remolona, tila may bounce back din naman ang ekonomiya. Indikasyon daw nito ang unti-unting pag-angat ng stock market at ang pagpapanatili ng BBB positive na credit rating ng S&P para sa Pilipinas. Nang tanungin kung magkakaroon pa ng interest rate cut ngayong taon, tugon ni Remolona, posible itong mangyari. Todo handa na rin daw ang Monetary Board para sa magiging policy stance nila sa susunod na taon. We're still actually refining our estimates of the output gap, of the what we call the Goldilocks rate. So all those things will matter, and I hope the numbers will become more reliable by the next meeting. Nakatakda ang December Monetary Policy Briefing ng Bangko Sentral sa December 11. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.